Yan, so magfo-food tour tayo. This is a walking food tour in the Old Quarter. So tikim-tikim lang tayo kasi baka marami tayong mga pupuntahan ng mga stops. Good. Make sure puntahan nyo dito. Hello! So, nandito ako sa isang coffee shop called Cafe Puong Lin. Dito lang to, just across the hotel. Nadaanan ko lang. So, mag-egg coffee tayo dito. So, ang egg coffee, interesting fact, dito siya nagsimula sa Hanoi mismo. Ginawa siya ng isang bartender na ang pangalan ay si Mr. Giang. Actually, I believe meron na siyang sarili niyang coffee shop or cafe na makaka-order ka nung kanyang original na egg coffee. So, nagbabasa ako. Nagsimula daw yan, si Mr. Giang nagtatrabaho sa isang 5-star hotel dito sa Hanoi na ubusan ng gatas. So, naisipan niyang lagyan ng itlog. And the rest is history. Natikman ko na ito dati sa Ho Chi Minh City, pero siguro mas masarap dito sa Hanoi. Tingnan natin. 5 minutes daw po ang waiting time kasi iwi-whip pa yan eh. Eggs, sugar, ewan ko, parang yung ibang recipe daw nilalagyan daw po ng konting gatas. Mukhang hindi natin makikita kasi nakatago yung kanilang bar, pero hintayin na lang natin. They serve tea instead of water. Ang Vietnam kasi has a very strong tea drinking culture na of course nakuha nila sa kanilang kapitbahay, ang China. O di ba ang sarap-sarap magmuni-muni dito sa labas ng coffee shop, people watching, and then ang sarap ng weather para kung nasa Baguio, di ba? Hindi ako nag-jacket kasi mainitin po ako. Ang Vietnam has a very rich coffee culture. Alam nyo, dito ko po unang natikman ang isa sa mga paborito kong Vietnamese coffee, yung traditional. Ang sikreto daw po, yung beans nila niro-roast ng may konting butter. O di ba, imagine, coffee plus butter, ay, ang sarap-sarap. Kaya pagka giniling mo yung beans and then binru mo, especially dun sa kanilang traditional coffee brewer, ang creamy ng lasa. Di ba nandun yung tapang ng kape and creaminess coming from the butter. Isa pang sikreto daw ng mga Vietnamese is the slow roasting process ng kape para talagang mapalabas yung flavor coming from the beans. Ayan, ang dami ko nang nakwento sa inyo dahil ang tagal po ng aming kape, pero manonood muna ako ng mga motor. Oh, wow. So this looks like the sabayon. Sabayon is the eggs that you whisk with the sugar. And then it's very creamy. Sabi nga nung tour guide namin kagabi, ito is matamis. So yung iba, iniinom na ito. And ito na din yung dessert. Actually, para na siyang tiramisu. What I like about this particular egg coffee dito sa coffee shop na to, hindi siya masyadong matamis. Yung egg coffee kasi nainom ko sa Saigon 2 years ago, matamis. This one has the perfect balance. Hindi ko alam kung bakit meron siya nito, but I'm guessing the hot water is to maintain the heat of the coffee para hindi siya masyadong lumamig. Ayan, ang sarap. So make sure to try this. Ay, hello po! Hello, hello, hello. Hello po. No, no problem. Hello, hello, yes.
Thank you po. Thank you. Parati pa kami nanonood ng Thank you. Enjoy. O, diba? Ang dami talaga nating mga kababayan. So, ayan. Ituloy natin ang pagkakape with this beautiful view. So we're going to have a Chaka lunch with the Chakas at a Chaka restaurant at Chaka Street. Ulitin mo yun. Nalimutan ko. Okay, we're going to have a Chaka lunch with the Chakas at a Chaka restaurant at Chaka Street. We're going to have Chaka with the Chakas at the Chaka restaurant at Chaka Street. Ang galing naman ng Chakang to. So itong Chaka, very popular grilled fish dish dito sa Hanoi. Sabi ng mga experts, mas maganda daw kung dito ka mismo kakain sa mga Chaka restaurants along Chaka Street. So yung ginagamit na isda dito is called hemibagrus. Para siyang pinsa ng hito. It belongs to the catfish family. Pero doon may nakikita akong sausage. Parang may sausage din na iniihaw. So, yung grilled fish, it's only 170,000 dong per person. Mura talaga pagkain dito sa Vietnam. So, kung hindi ka mahilig sa isda, it's still a must na tikman mo tong Chaka fish kasi it's really a local delicacy here in Hanoi. Siguro nagkakatalo na lang yan sa pinagbabaran. Kasi yung traditional, of course, they marinate it with turmeric and other special spices para magkaroon ng lasa yung isda. And then you eat it with rice noodles and mga fresh herbs. So ayan, ginigrill niya yung isda, marinated fish. Actually, parang pre-cook na yung fish. Tapos nilagyan ng mga fresh vegetables and herbs. Nakikita ko yung dill. Ito is parang bagoong. Parang bagoong to. And then this is their nuoc nam, the fish sauce seasoning, peanuts, and then the rice noodles. Oh wow, ayan no, nakita mo natutusta, ang sarap. And ang dill kasi, it's perfect with mga fatty fishes. Such as your catfish. Di ba nga with salmon, perfect pairing ang dill. Kasi yung flavor niya is very refreshing and it cuts through the umay ng mga fatty na isda. So perfect na perfect yan. So I guess walang kanin dito. Eto na yon, rice noodles. And then you put the herbs, fish sauce, nuoc nam, bagoong, masarap. Tikman natin yung isda muna. Masarap yung isda. Lasa mo yung pinagbabaran, parang may lemongrass, may turmeric, and very fatty. Dito sa Vietnam talaga, importante sa mga locals yung texture sa pagkain. So the peanuts really adds a really good texture doon sa eating experience mo. Kasi malambot. Ito is maalat. With the peanuts, may crunch as you eat the Chaka dish. It's really good. We're going to enjoy our Chaka lunch with the Chaka tips at Chaka Street. Have a Chaka day. Sarap. Wow, mauubos nyo na. Sarap ba? Marami. Ubus niyo yan? Ano? Nangihilayan siya, kaya ubusin niyo talaga. Basta ubusin mo na lang yan.
Tsaka challenge yan, Xavier. Pati ito. Chaka Challenge. Gusto ko isang, Saan ba? mandal, isang plain ng tsaka. Dapat siya. Kung hindi, bakit hindi mo naubos? Chaka forever ka. You'll be a Chaka forever. Alam na natin kung sino yung magiging tsaka forever. Day, ubusin mo man yan o hindi. Chaka forever ka. Parang ilang ganito yung ubusin. Oo. Dakero Blanco. Jackie. Si Jackie. Dahil gusto mo yan, si Jackie ka. Magiging yung magiging si Jackie ka. Yung guarantee na hindi ka magiging tsaka, yung pati ito, kaya mo yan. Kundi, magiging si Jackie ka. Wala ng tsaka. Meron pa. Jackie ka. Wala na daw tsaka. Ubus na daw yung tsaka. Ano to? O, Dayan, ito pa. Wala nang Jacka, lalabas naman si Jackie. Ayan, so balik tayo dito sa Che 93 for dessert. So yung mga kinain nating mga Vietnamese halo-halo, sticky rice, Thai influence yun. Ayan o. May English menu pala. Ayan o, fresh ingredients yung mga nakalagay. Tapos tsaka mo lang lalagyan ng yelo. My gosh. The durian. Langka. Ito daw is parang jelly, tapos durian paste, durian puree. Ang sarap. Etong parang gulaman is actually made of soy milk. Ito ano ba tong mga... Tikman ko lang tong gulaman na to. Sarap din. So make sure mag-dessert ka dito. Pangalawa na namin ito. Binalikan namin kasi ang sarap. So we're going to enjoy our dessert. Okay guys, ready? And 1, 2. Mga kababayan natin from Bicol. Hindi pa pala tayo nagbabayad, Diyos ko. Palabas na, hindi pa bayad. Mukhang magiging Korea repeat tayo. Hahabulin tayo ng pulis. So pupunta tayo sa Train Street para lang mag-picture-picture. So para daw release yun, tapos sa gilid may mga shops. And there are many ways to explore Hanoi. And isa na dyan, itong parang bago nga to yung electric jeep. So ito, papunta sa Train Street, malapit lang naman yun, 200,000 dong for the 5 of us. Mura na din, parang sa pera natin, around 450 pesos. So, parang nagbayad ka lang ng 90 pesos per person. Let's go! Maganda kasi yung weather, malamig-lamig. So,
Masarap sumakay sa mga ganitong open na vehicles. Nag-grab moto ako. Nag-grab motor ka. Papunta sa net. So we are at the train street. So pagdating nyo dito, be careful with may mga tao dun sa labas na sasabihin nila kailangan ihatid ka nila papunta sa coffee shop kasi bawal maglakad. But that's actually not true. You have the freedom to choose which coffee shop you want. So I told the lady that I'll call the police kasi hinaharang niya kami. So now we're going to choose a coffee shop and then we just sit and then we have to check kung may dadaan ba na tren. Ayan, it's a very relaxing place. Di ba nakakabilib lang how they were able to transform tong ganitong home along the Riles into a tourist destination. And it's very colorful. Ang kagandahan naman dito, kahit na this area is for the touristy, hindi naman kamahalan yung mga paninda. O tapos may mga pagkain din. Ayan, so mag-drinks lang tayo dito while we wait for the train. Oh my gosh, ayan pinagtatawanan nila ako. Okay lang din naman nila ako kilala, charot. 'Di ba at least wala pa yung tren. Kung nandiyan na yung tren, hindi yung pre-preno. Tsugi tayo. Nililinis yung sapatos. How much? 50. Magpapalinis tayo ng sapatos dito sa... Talaga ba? Sa gitna ng Riles tayo magpapalinis ng sapatos. So mag-uhubad ako ng sapatos. So dadating yung tren ng 15 minutes. So I have 15 minutes before the train hits me. Oh! Tanggalin ko daw dapat ba? Ayan. So hindi naman pala dapat ako nandito. Sa gilid ako. Everybody's waiting for the train. Choo-choo train. Ay! Ayun yung ano mo, oh. Napisa yung ano mo. Oh, 'di ba ang gandang experience, 'di ba? Nakakahanga how Hanoi has turned this community, 'di ba, tong lugar na to into a tourist spot. Ganda.
Hello! Nasa French restaurant or bistro. This is called Colette. Malapit lang sa hotel. So, subukan natin para mag-break naman tayo sa Vietnamese food. Tignan niyo yung kanilang wine menu. Very informative, especially kung wala pa masyadong knowledge about wines. Yung o-order. Ito, Wagyu, Rib Eye. Mayroon na silang recommendation. Oo. Ang budget mo, maliit. No? Oo. Sabi, ito, pwede mo orderin yung Number 7. na red. Ito yung number 7. So, $195 per glass. Thank you. Salmon platter. Ito, mini pancakes. Lalagyan mo ng cream cheese. Parang maasim yun. Yogurt pala. Tapos lalagyan mo ng salmon gravlax. Ito yung French onion soup. Mainit. Oh, gusto mo ba? Sarap. Ito is parang salmon sashimi daw. Masarap naman. Maganda yung quality. Oh, kita mo yung quality ng salmon. Goat's cheese salad. Ang sarap. Hindi nakakaumay. May pear. Kasi ka-partner ng goat's cheese ang pear, di ba? Tsaka parang maganda yung quality ng mga ingredients. Dito sa Vietnam, masarap naman ang mga French restaurants kasi nga, almost 1 century atang sinakop to ng mga French. So, yung influence, nandito pa rin talaga. Pero ang mga cook nila, puro Vietnamese, puro locals. Hindi, nakita ko dyan na isang. Ah, meron? Oo. Ikaw talaga, baka gusto mo makipagrelasyon. Talaga, meron? Ituturo ko sa iyo, sasabihin mo, bonjour. Ano ko yun? Nag-aaral ako ng Nag-aaral ka ba ng French? Hindi ko lang pinapakita sa mga tao. Bakit? Kasi hindi naman ako nagyayamang sa mga alam ko. Pero minsan, maganda ding magyayabang ka kasi yung mga tao is medyo underestimate ka, di ba? Magyabang ka, kausapin mo sila ng French. Bonjour. Bonjour na, gabi na eh. Ganun din. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va? Cordon bleu. Dito pa Chicken. gumagana ng cold. Alam mo namang favorite ko yung cordon bleu. Kaya dinayo ko dito yan. Ba't cordon bleu tawag dyan? Bakit nga ba cordon bleu? Bakit? Hindi ko nga alam. Actually, hindi ko din alam. Diba may geso, may ano. Oo. Hindi ko din alam. Baka alam ng mga viewers natin why it's called chicken cordon bleu. Cordon ba yun? Parang sinali. Cordon. Tapos baka sa France, ang nilalagay nila blue cheese. Baka lang, haka-haka lang po namin yon. O, tikman natin. Yun ang pinaka-importante. Titik mo, ay, tignan mo naman, ang shala ng chicken cordon bleu. Sarap. Lasang sosyal. Masarap, di ba? Juicy yan. Juicy. Alam mo ako, talagang ang hilig ko sa chicken cordon bleu. Ang sarap nitong cordon bleu. Bukod dun sa kay Jonah. Yung kay Jonah, in the Philippines, yun ang favorite ko. Ito yung isa pa na masarap. Mabuti man dito ka tumaya ng French talaga na kaysa sa atin yung mahal na. Ay, mahal sa atin. Pero abangan nyo pag nag-vlog tayo sa Paris, which is malapit na.
dadalhin ko kayo sa mga French restaurants and bistros na hindi masyadong pinuputakti ng mga turista pero masarap. Kasi hindi nyo naiitanong, yung isa naming BFF ni Irene and ni Jonah, may isa pa kaming kasama, si Sarah, nag-aral siya sa France for 2 years and binisita ko siya doon. So inikot niya ako sa mga local restaurants. So dadalhin ko kayo doon pag nag-Paris tour tayo. Malapit na mga deer. Talop na yung mussels, no? Tuna rossini. Oh, look, there's a foie gras on top. Sa'yo ka ibibigay kasi maliit lang ako and it's perfectly cooked. Wow. Savior's Raclette Burger. Raclette is a type of cheese. Ay, wow, ang juicy. Wow, ang ganda ng scallops mo. Oh, mukhang masarap naman yung sausage niya. Tsaka ang dami mashed potato. Ano yan? Lahat ng tirang mashed potato nilagay dyan sa... Ganito talaga yung nasa picture. Talaga. Actually, kung ano yung nasa picture, ganun ang itsura, no? Pero ito is... Yung tuna is just okay. Actually, I was expecting a little bit more. Pero ito is just very plain. Yung sauce masarap naman. Mas type ko yung chicken cordon bleu. Ay, ang scallops mo, nasarapan ka naman. Ang sarap nga ng mashed potato. Feeling ko may mozzarella siya. Talaga. Masarap din yung mussels mo. Itong sa akin, don't get me wrong ha, masarap siya pero parang nag-e-expect ako ng... Yung tuna mukhang hilaw pero luto siya, mukhang sinuvid. Ayan, we will enjoy kasi lalamig na yung burger ni Xavier. Okay naman lahat ng foods. We'll enjoy our dinner. Later, watch out for dessert. Malambot naman. Pwede na. Creme brulee. Nabasag. Ibig sabihin maganda. Sarap. Tunay na vanilla ginamit. Pero ito wag ka na umorder. Ikaw, tikman mo. Parang hilaw na. Chocolate. Yung ice cream though, masarap. Pero ito, nasarapan naman ako dito. Ito, pwede na. Ano lang, ang kapal lang ng Sugar. daw nito. Tapos ang nipis ng ano, ayan o. Diba, ang babaw. Dapat yan, ganito ka ano. Para daw umorder ka ng isa pa. Ayan, na-enjoy naman namin yung dinner namin dito sa French Bistro. May masarap, may hindi kami masyadong nataypan, but the experience is enjoyable. So ayan, good night! Late itong room tour namin kasi, di ba madaling araw na kami dumating nung isang araw. Nandito kasi kami sa pinakataas. Okay naman siya. Ang reklamo ko lang, pag maingay sa labas, medyo rinig. Pero dito naman sa Vietnam, parang disiplinado. Pagdating ng madaling araw, yung pag late night na wala nang ingay. Ayan. So, ito yung room. May 2 kama. Nako, halo-halo na ha. Tapos ito, may CR na malaki. Tapos may lounge area dito. Halo-halo, pasensyahan nyo na. Tapos, dito naman sa labas, eto daw yung seating area namin, which is maganda naman. This hotel, La Siesta, kasi dito din kami nag-check-in sa parang yung hotel na tinirahan namin 10 years ago also belongs to the same hotel group. Maganda naman yung service, yung breakfast masarap, and very attentive sila. Pangan. Hello. Can I order a stronger coffee? Yeah, let me take a coffee. It's Vietnam for you.
Aha. Can I trade this for you? Yeah, if you have the drip, Yeah, let's get chicken. can I order the drip? Stronger. Thank you. Very nice sila. So, magkano yung hotel namin? 3 rooms kami, 2 double occupancy, tapos isang single occupancy, and 5 nights yung nakabook namin. Total is 128,000 pesos. Bahala na kayo mag-compute kung magkano siya per night. So, yung 2 rooms, mas malaki. Yung isang room, mas maliit ng konti. Lahat yon may kasamang breakfast. Maganda po yung location nitong hotel. 3 to 5 minute walk, nandun ka na sa lake, nasa center siya ng old quarter. Breakfast is delicious, service is nice. The rooms are very good, housekeeping. Maganda din, di ba? Naglilinis sila everyday. Sustainable, yun ang gusto ni Miss Dayan. Kasi katulad ng tubig, you just have to refill the bottles. Ayun. Ayan, hindi siya plastic. Pag ubos na, May refilling station. lalabas ka doon. Sasahulan mo to ng Magsasahod ka. Yun, it's very nice. Yun lang ang hindi ko nataypan. Since tong room namin, napabukod kami, nandito kami sa pinakataas, parang penthouse. Umiingay, may mga oras na maingay. Pero, yun namang sleeping hours, tahimik siya. Tsaka ilang gabi na lang uuwi. Actually. Yun, so would we stay here again? Ikaw titira ka ulit dito? Yes. Kaysa dun sa malalaking hotel, mas gusto ko yung service. Boutique hotel. Actually, this is a boutique hotel. Personalized kasi yun. Personalized ang service, natatandaan nila yung room number mo, natatandaan nila kung anong coffee yung gusto mo sa umaga. Yun. So, in short, we love it. Hindi, ang Vietnam naman talaga, maganda talaga ang hospitality. Yes. Hindi fake ang hospitality ng Vietnam. In short, ang mga Vietnamese kasi mapapansin nyo, especially if first time mong pupunta sa Vietnam, huwag ka po magugulat. Minsan sa palengke, pag hindi ka bumili, tatarayan ka nila. Very straightforward talaga sila. Ganun ang kanilang personality. So, in terms of service, pag nagbigay talaga sila sa ng services, talagang from the heart. Diba? Ramdam naman natin talaga yon sa breakfast kahapon, nung nagpunta ako dun nagpasukat ulit ako ng damit, hindi ako makapag-book ng Grab. Yung concierge, nagpresenta siya na mag-book siya through, parang there's a local booking dito yung motor habal-habal na app. Ayun, so try it. This is a 4-star luxury boutique hotel. O ayan, magpapamasahe kasi sila. Ako magsi-CR, tapos iisipin ko kung maglalakad-lakad pa ako sa labas, or pwede kong magpa-back massage doon na nakaupo. 30 minutes lang. Kasi ayaw ko mag-commit doon sa 1 oras na nakadapa. Sa Bali po kasi, Diyos ko, parang ginaganyan-ganyan lang ako. Hindi ko Hindi, maramdaman. ang pinili ko yung hard massage. Balitaan mo ako mamaya pagkatapos ng masahe mo. Okay? Tapos, tsaka, gusto mo, ipapabidyo kita habang minamasahe ka. Ha? Gusto Yung mo? parang sa Laguna Hot Spring. Oo, di ba? O magre-ready na si Miss Dayan sa massage. Good night, Ang everyone. hindi lang dito, walang batan. Hindi ata uso sa mga Vietnamese yun. Gano'n. Oo. 5-star hotel naman yun. Ito 4-star. Na Pero kasi, lately, mas gusto na naming tumitira sa maliliit na hotel. Kaysa nakatira ka nga sa malaking hotel. 'Di ba? Hindi naman kayo magkaintindihan. O, babu! Tsaka yung gusto ko dyan, yung paglabas mo. Pag labas mo, labas mo. Di ba, paglabas mo, nasa labas ka, wala kang lalakaran na parang carpet na hallway. Ay, hindi ko lang gusto dito. Halika, papakita ko. May blinds. O tapos, pagbukas yung blinds na ganyan, di tanaw ka ng tanawang kahubaran mo dyan sa
Diba? Yung nagsara ka nga dito ng kortina. Ay, ang social naman pala na. Eh, dyan naman pala naka-express. Oo. O yun lang po. Saka ako hindi ko gusto dito, yung halo-halo, yung kasama mo. Eh, marami akong pinapahid sa mukha ko eh. Marami akong pinapahid sa mukha. O, sige na. See you tomorrow, babu. So, dito raw sa Vietnam, kapag ka sinabing temple, parang it's a place of commemoration. Ay, nandito na tayo ngayon sa Ninh Binh. Pero ang highlight ng trip sa Ninh Binh is ito, magbabangka tayo. So dito mukhang kailangan natin yung muko. Dito po tayo sa Quan Ho Khao.